Hello, ladies and gentlemen. Ang usa sa ato ang mga followers dinhi sa social media adunay pangutana. So ato kining tubagon aron malamdagan ang iyahang hunahuna. Attorney, nag-abang ko og fully furnished na apartment good for 3 months ug anaa mi rental agreement. Naghatag ko og security deposit nga 30,000. Akong gikonsume ang 15,000 ug ang 3,000 dayon para sa electric and water bills. Aduna pa ko'y nabilin nga 12,000. Apan ang ako ang landlady, nag-charge og 10,000 kuno sa mga damages sa premises. Ang closet, amo ako nung gibuslot-buslutan. Ang ref, adunay liki ang sudlanan sa ice. Ang range hood, sa lutuan nga pagsulod nako wala naman daan ka function, unya iyahang gi-charge sa akoa ang pagpa-kayo niini. Ang akong pangutana, attorney, makatarunganon ba nga i-hold ni landlady ang ako ang nabilin nga security deposit para i-charge kini sa mga damages nga amo ang napahinabo sa premises? Agoy, makatarunganon man gyud ang pangutana. Pero yung ani ni, as a general rule, aduna kitay ginatawag nga principle of autonomy. Sa ilalom sa ato ang New Civil Code, Article 1306, nga nagpahayag ang mga partido nga mosulod sa kontrata mahimong mag-establisar og mga stipulasyon, clause, terms and conditions nga giisip nila makapamaayo sa ilaha. Basta kini dili supak sa ato ang balaod, moralidad, maayong kostumbre, public order, or public policy. Understood no that the contract is the law between the contracting parties. So sa dinhi sa nga sitwasyon, ang rental agreement maoy ang balaod between the parties nga nagsulod sa kontrata. So ma'am, tan-awa sa inyuhang rental agreement ang mga probisyon bahin sa pagbalik sa imuhang security deposit or tan-awa pod kung unsa ang mga angay nga mga charges nga ipatong sa imuhang landlady or landlord para sa pagbayad og damages. So kung nipirma na kaana sa inyuhang rental agreement, ma'am, unya adunay clause din ha nga niingon nga in case adunay mga nadaot nga butang inside the premises, ang bayad sa pagpaayos ni ini kuhaon sa imuhang security deposit. So wa na kay mahimo ana. Kay gipirmahan naman na nimo. However, if ang payment for the damages is silent sa inyuhang kontrata, meaning to say wala naka-stipulate, ay ha pa mosulod ang ato ang mga probisyon sa ilalom sa atong balaod with respect to the contract of lease. Ubos sa ato ang New Civil Code of the Philippines, Article 1665, nga iuli sa nag-abang ang butang nga giabangan upon the expiration of the lease og ibalik kini niya sa kahimtang susama sa time nga iyaha kining gidawat. Gawas kung nawala o nadaot ang butang tungod sa paglabay sa panahon o sa ordinaryo nga pagkaguba niini o kon gikan sa dili mga malikayan nga hinungdan. In the absence of a statement concerning the condition of a thing at the time the contract of lease was constituted, the law presumes that the lessee received it in a good condition unless there is a proof to the contrary. So kung wala mo'y mga kasulatan or statement bahin sa kondisyon sa butang, the law presumes nga ang nag-arkila or ang nag-abang niini gidawat niya ini sa maayong kondisyon. Gawas kung ang nag-abang aduna siya'y mapakita nga mga ebidensya proving nga katong at the time nga pagsulod niya daot na daan ang usa ka butang. Sama anang haybalo na ka ma'am nga daot man di ay ang range hood wala na nimo gigamit right from the start nga nag-abang ka ana ang apartment. Apan wala nimo gi-inform ang tag-iya nga daot naman di ay to. So gipasagdan nimo. So ana agad na siya presumption ma'am nga kaning at the time nga nagsulod ka anang apartment in good condition ang tanang butang. Ang balaod usab ni ingon nga ang nag-abang responsable sa pagkadaot o pagkawala sa butang o premises. Gawas kung iyahang mapamatud-an nga kini nadaot o nawala nga wala siya'y sala. Apan kini nga mga palasanon nga obligasyon sa nag-abang, dili magamit kung ang pagkaguba tungod sa linog, baha, o uban pang mga natural nga kalamidad. Also, ang nag-abang adunay tulubagon sa bisan unsang mga
pagkadaot sa butang nga napahinabo sa iyahang mga miyembro sa pamilya or kauban sa panimalay or even bisita. So ma'am, always go back sa inyong rental agreement, tanawa ang mga provision sa inyong mga kasabutan din ha. Otherwise, kung silent kini nga mga provision sa inyong kontrata ay hapamusulod ang atong balaod. Okay? Makatarunganon ra pod siguro nga i-hold sa imuhang landlady ang imuhang security deposit para bayaran ang mga pagpaayos sa damages nga inyuhang napahinabo sa sulod sa apartment. Okay? And reasonable ra pod siguro ang amount nga 10,000 sa pagbuslot-buslot sa inyuhang mga closet or cabinets. Kay ngano, mahal na gyud karon ang pintal para sa cabinet, ang mga body filler ing ana, and ang labor pod para mabalik siya sa good as new or mabalik sa dati nga kahimtang sa maong butang. I hope nasabtan po. So para sa dungag nga kahibalo sa mga legal na issue, ani si Attorney EJ para kaninyo. And I thank you.